Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito ay patungkol sa Surah An-Najm o ang bituin, na kung saan ipinadala po ito sa Makkah. Bagkus binasa nga ito. Ito ang kauna-unahang surah o kaya kauna-unahang merong sujud saw na nagsujud talaga sujud saw, sujud tilawa. Merong kauna-unahang sujud tilawa na nagsujud talaga ang mahal nating propeta wa salam. Kaya nakasaad po ito talaga sa kasaysayan ng Islam, ang Surah An-Najm. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga dapat nating unawain kasi nga kagandahan ito sa ating religion. Kasi nga makakuha po tayo ng leksyon. May mga kasaysayan pala tayong mayroon pala kasaysayan ng Islam kung saan napakaganda ng mga kwento. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangbungad, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idha hawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sumpa man sa bituin kapag lumaho. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang Allah lamang ang merong karapatan na manumpa. Tandaan po natin mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang merong karapatan na manumpa sa kanyang mga nilikha. Kasi nga siya ang lumikhay, siya ang manlalalang. Siya talaga ang nag-utos sa lahat ng mga nilikha. Kaya bilang tagapaglikha, hindi po siya saklaw ng batas. Bagkus siya ang sumasaklaw ng mga batas. Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga pinakamagandang, meron ngang nagsabi, sinabi ni Sha'bi at iba pang mga ulama natin, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay manumpa sa kanyang sino man kanyang naisin. Ngunit ang mga nilikha tulad natin ay hindi dapat tayo manumpa bukod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, kung napapansin mo dito pagbungad sa Surah An-Najm, nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bituin. Kaya karapatan kasi yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapakita sa atin na meron talaga siyang karapatan. Siya ang sumasaklaw ng batas, hindi siya sinasaklaw ng batas. Ganun po ang kagandahan, mga kapatid, kapag tayo nag-aaral. Natutunan natin ang mga bagay-bagay kung saan hindi natin naunawaan dati. Naunawaan, ito lang na sinasabi na kasi ang mga bituin, mga kapatid, ay napakaganda po pag-aralan mo. Lalo na sa siyensya, meron siyang tinatawag na mystery. Kaya alhamdulillah tayo mga Muslim, nabanggit na yan kasi ng Quran. Kasi sa sobrang layo ng mga stars sa mga bituin sa langit, mga kapatid. Akala mo ang kumikislap sa langit, isang stars lang yan? Kung kung titignan mo sa telescope o sa mga high-tech na mga telescope, umaabot talaga. Hindi mo maisip-isip, mga kapatid, na ito pala group of stars. Akala natin isa lang yan. Hindi, group of stars yan na kumikislap. Kaya ibig sabihin, napakalayo pala ng distansya po yan. Gumagamit na nga sila ng mga hindi na sa mata nila, nagpapadala talaga sila ng mga mga waves para maabot ang dulo ng universe, pero hindi nila lubos na maabot-abot. Kaya papuri talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu lakasamun law ta'lamuna 'azim
wa innahu laqur'anun karim fi kitabim mas maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, nanunumpa ako sa mga kalayuan ng mga bituin. Subhanallah. Sa mga lugar ng bituin. Wa innahu lakasamun, katotohanan ito ay sadyang panunumpa kung nalalaman lamang ninyo. Ito ang Quran na marangal sa aklat na iniingatan, walang humihipo rito bukod sa mga malilinis na ipinababa mula sa Panginoon ng sanlibutan. Kaya sa tingnan nyo sa sinabi ng Allah, malalayo, ano yan, mga lugar, may mga ano talaga, may mga lugar ng mga kinaroroonan ng mga bituin. Subhanallah. Kaya hindi natin lubos na ano yan, matarok-tarok, kasi nga hanggang ngayon walang nakakaalam sa layo, sobrang layo ng mga bituin sa pinakadulo ng universe. Kaya po mga Islam, ito isa sa mga dapat nating bigyan ng unawa. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala gumagamit ng bituin sa panunumpa niya kasi nga matindi talaga ang mga bituin. Kapag ito ay kapag lalaho na siya, kaya yun ang mga bituin, mga kapatid. Alam naman natin bituin, nagmimingming, tapos lumalaho yan balang araw. Kaya kapag ang mga Arabs, mga kapatid, sa kanilang pananalita, sa kanilang pamamaraan sa panunumpa, ang kasunod doon, yun ang tinatawag nating sagot sa kanilang panunumpa. Kaya kung mapapansin nyo sa Quran, kapag nanunumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanapin nyo kagad ano ang sagot sa panunumpa. Dito sa Suratul Najm, ang sagot dito ang number 2. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sagot sa kanyang panunumpa, hindi naligaw ang inyong kasamahan na si Muhammad at hindi rin nagkamali. Lawak. Tingnan nyo, sa sobrang lakas ng panunumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun pala ang sagot doon. Yun ang kagandahan kapag ikaw natuto sa mga kapamaraanan ng salitang wikang Arabo. Mayroon palang sagot doon sa panunumpa na hindi naligaw ang inyong kasamahan na si Prophet Muhammad SAW na kinukutya ninyo, na inyong kaibigan, kasamahan nyo. Kaya sagot sa panunumpa dyan, ano yan pagsasaksiyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang mahal na propeta Muhammad SAW, kaya sa kanyang mahal na mensahero. Kaawaan nawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na siya ang taong matino, ng tao na yan ay mabait, ang tao na yan hindi naligaw, bagkus tumatahak sa tamang landas. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Nanumpa, kasi nga pagsasaksi ng inyong mga haka-haka, mga Quraysh, mali-mali. Hindi siya mangmang. Kasi ang mangmang, yun po ang tumatahak sa maling landas. Si Prophet Muhammad SAW, tumatahak talaga sa tamang landas. Kaya tingnan nyo, sumasaksi mismo si Allah Subhanahu wa Ta'ala na totoo talaga ang mahal nating propeta Muhammad SAW. Na ang gawa, yun yung mga nagsasalita na walang alam. Si Prophet SAW, naghihintay talaga ng kapahayagan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naghihintay sa mas maalam, mga kapatid. Kaya kapag dumarating sa kanyang kaalaman, nagiging makatarungan ang kanyang mga pinagsasabi. Nagiging katotohanan na wala siyang hinahangad bukod sa pagsamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sasabihin nyo ganyan si Prophet Muhammad na siya naligaw, siya ay nagkamali. Kaya sumasaksi si Allah Subhanahu wa Ta'ala at nilinisan talaga ang dangal ng Prophet Muhammad SAW. Kasi nga kanilang ginagawa paratang. Yung paratang, kung walang sagot, nakakatakot kasi nga lumalaganap yan. Hanggang
nag-ibaba ang isang tao, lalo na si Prophet Muhammad sallam. Kaya talaga siya, ipinagtanggol talaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga si Prophet Muhammad sallam magbibigay ng mga batas. Yun ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung siniraan siya, subhanallah, ano na lang mangyari sa panahon natin? O aabot sa atin na mayroong mga kalituhan ang mensahe. Kasi nga, mayroong nang nanira Pero si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pinabayaan ang mahal nating propeta Muhammad sallam sa mga taong mga nasa kalituhan, sa mga taong naliligaw. Kasi nga ganyan ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Naligaw na sila. Napuot pa sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa kanilang mga kaalaman na itinago pa nila. Tingnan nyo, mga Hudyo, ganun ang mga Hudyo. May kaalaman na itinago pa yung mga kaya tuloy maraming naligaw hanggang sa huling mga sa kapanahunan natin. Naligaw sila. Itinago na nilang mga gawain, hindi pa nila sinasabuhay. Pagkos sinasabuhay nila, kabaliktaran naman sa katuruan. Alhamdulillah tayo mga Muslim, ay pinagtanggol si Prophet Muhammad sallam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinasaksihan at sinunod niya at hindi niya pa itinago ang mga katuruan ng Islam. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala niya ang mahal nating propeta Muhammad sallam. Ipinagtanggol niya pa sa kanyang mga kapahayagan, sinasaksihan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay matuwid na tao. Na siya ay, tapos ano pa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasalita hinggil sa pagnanasa. Allahu Akbar. Ayon sa kanyang pagnanasa, hindi siya nagganon ang propeta niyo. Si Prophet Muhammad sallam, makatarungan mga kapatid, kung ano ang ipinaabot sa kanya, yun lang po ang kanyang sasabihin. Hindi katulad sa ngayon, kapag hindi pabor sa iyo, hindi niya talaga sasabihin, bagkus itatago niya pa. Ayaw niya kasi merong lalamang sa kanya, ayaw niya na merong mga tao na mas magaling sa kanya. Hindi ganoon ang mahal nating propeta Muhammad sallam. Ang mahal nating propeta Muhammad sallam, binabanggit niya talaga lahat-lahat. Kaya sabi dito, wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagbabanggit ng ayon sa kanyang pagnanasa. Allahu Akbar. Kaya siyempre naman kapag pagnanasa na ang pinag-uusapan, kung ano lang ang masaya, yun lang sasabihin, pero hindi ganun ang propeta. Kaya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakadalisay, napakabusilak mga kapatid sa Islam. Kasi nga, kung anong bawal, bawal talaga. Kung anong mali, mali talaga. Kung anong tama, yun ang tama. Kung ano ang makatarungan, yun talaga. Kaya ganun ang anong mahal natin. Kasi nga, hindi siya nagsalita ayon sa pagnanasa. Allahu Akbar. Yun, mahirap kaya yun. Paghawakan yung katotohanan, hindi ka magsasalita dahil sa pagdanasa. Mahirap kaya ang mahal natin propeta Muhammad sallam na naligtas siya diyan. Tapos ano pa sinabi dito? Bilang papuri kay Prophet Muhammad sallam, nilinisan talaga, sabi dito, allamahu syadidul quwah. At itinuro sa kanya, itinuro, ibig sabihin mayroong nagturo sa kanya ng mayroong matinding lakas. Sino yun? Si Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niyang anghel na si Angel Jibril. Allahu Akbar. Kaya tingnan niyo ang mahal nating propeta sallam. Hindi yan siya nagsasalita ng kuro-kuro lamang mga kapatid. Hindi yan nagsasalita ng mga haka-haka. Naghihintay yan siya ng kapahayagan. Siyempre si Angel Jibril, hindi rin yan magsasabi o magsasalita kung hindi man ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaya ang chain of narration mga kapatid sa Islam, talaga mayroon talaga sa Islam. Ang pinagmulan si Allah subhanahu wa ta'ala, tapos ibinigay kay Angel Jibril, tapos si Angel Jibril ipinahayag din kay Prophet Muhammad sallam. Si Prophet Muhammad sallam nasa ulo niya, ipinahayag niya rin sa mga kasamahan niya, sa mga sahaba.
Kaya dahil doon, nasa ulo na din nila, hanggang sa paglipas ng panahon, ipinasulat nila. Ganun na ganun mga kapatid sa Islam. Meron talaga tayong chain of narration. Kaya si Jibril pala, yun pala ang isa sa mga dahilan nagkaroon ng kaalaman si Prophet Muhammad sallam dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan siya na isabihin mo to, sasabihin din ni Angel Jibril. Tapos si Angel Jibril mga kapatid, Shadidul Quwa. Merong matinding lakas, subhanallah. Tingnan nyo tapos matinding lakas. Siyempre, ang pakpak niya nga eh. Alam niyo, pakpak ni Angel Jibril, 600 na pakpak, subhanallah, 600 na pakpak. Siya ang anghel na merong napakaraming pakpak. Akala natin ang iba, 2 lang pakpak ng anghel, hindi yan totoo. Bagkus si Angel Jibril, 600 talagang pakpak. Kasi kailangan niya yan eh. Lalakbayin niya ang space. Lalakbayin niya ang sukat nga ng space sa atin. Light year, tingnan nyo, light. Napakabilis ng light, mas mabilis pa yan sa tunog. Ganon ang sukat. Kasi kung gagamitan mo yan ng kilometer, subhanallah, siguro maraming 0, 0, 0, 0. Hanggang sa dulo, 0, 0 pa rin. Pero kung gagamit sila ng light year, subhanallah, ibig sabihin, napakalayo talaga. Kaya si Angel Jibril, kailangan niya ng 600 na pakpak para kanyang takbo, para makabot siya doon kagad, ay talaga marami. Kaya ganon ang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga siya po ay messenger din. Tapos ano pa? Dhu mirratin fastawa. Sabi dito na may maayos na pangatawan at saka pumaibabaw. Allah, kapatid ninyo, mayroon siyang maayos na pangatawan. Si Angel Jibril po mga kapatid, yan isa sa mga anghel yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin mga anghel mga kapatid, yun ay iba po yan sa mga tao. Ang mga anghel, nilikha yan sila sa liwanag ng Allah. At meron din silang paiba-ibang mga gawain. Lalo na si Angel Jibril na binalita dito na meron siyang lakas, matinding lakas, at meron siyang magandang pangatawan at pumaibabaw. Kasi nga pumunta siya doon sa langit eh. Pupunta siya, tapos kung utusan naman siya, bababa naman si Angel Jibril. At si Prophet Muhammad sallam mga kapatid, kahit sa mga hadith, sabi niya, la aqulu illa haqqan. At hindi ako nagsasalita bukod sa katotohanan. Ganon ang mahal nating Prophet Muhammad sallam. Kasi nga, grabe, binapadalahan para siya ng mensahero na ituturo sa kanya ano ang kanyang sasabihin. Kaya, tapos si Angel Jibril dito mga kapatid, sinabi dito, wahuwa fil ufuqil a'la. Sinabi dito na siya ay nasa mataas na alapaap. Si Prophet Muhammad sallam, nakita si Angel Jibril sa kanyang original na katawan sa 2 bisis. Isa dito, yun yung kwento dito sa Suratul Najm, na nakita si Angel Jibril, ayon sa kwento, nakita niya na napuno niya ang kalawakan o ang kalangitan ng kanyang katawan. Subhanallah. Nakita yung aeroplano sa kalawakan, nakikita na sa kalangitan. Di ba, napakaliit. Pero nakita niya si Angel Jibril na napuno na ang kalangitan. Malayo pa nga yun, nandoon pa yun sa kalawakan. Pero napakalaki hanggang napuno ang kalangitan sa kanyang laki. Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang pangalawa mga kapatid, nakita niya rin sa Isra wal Mi'raj. Yun ang mga pagkita ni Prophet sallam sa original na katawan ni Angel Jibril. Tapos sabi dito, kadugtong dito, thumma dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adna. Nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay lumapit siya at bumababa. Ibig sabihin si Angel Jibril, kahit napakalaki ng kanyang katawan mga kapatid, bumababa siya dito sa mundo. Lumalapit siya kay Prophet sallam. Tapos ano na sa kanya? Ang kanyang layo mga kapatid ay naging
naging dalawang haba ng pana. Ibig sabihin, lumiliit siya mga kapatid. Mas mababa pa dyan. Mas malapit pa dyan. Kaya, yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, si Angel Jibril, kapag bumababa dito sa mundo, minsan nagpapakatawang tao. Okay? Hindi pala Diyos ang nagpapakatawang tao. Anghel ang nagpapakatawang tao. Si Angel Jibril. Bumababa siya dito, lumalapit. Tapos, nagiging siya, parang ang kanyang layo ay dalawang haba ng pana. Lumiliit talaga siya hanggang nagiging parang tao na. Tapos, anong gagawin niya dito mga kapatid? Ang anghel na yun. Minsan nagpapakatawang tao, minsan anghel din. Ang gagawin ng Angel Jibril na yun, fa'auha ila abdihi ma'auha. Sinabi dito, at ipinahayag sa kanyang alipin ang anumang ipinahayag. Allahu Akbar. Ito isa sa mga dapat nating paniniwala natin sa mga propeta, mga kapatid. Dapat sila bibigyan ng kapahayagan, revelasyon, kung ano pa sa English pa, revelation. Hindi pwede na ikaw anghel, ikaw sugo ng Diyos tapos wala kang revelation. Anong klase pagkasugo mo? Ibig sabihin, bulaan ka. Ibig sabihin, huwad ka. Wala ka man lang revelasyon. Tapos nag-aangkin ka ng sugo ka. O minsahero ka. Kaya dito, patunay talaga itong mga kapatid sa Islam. At nakita ito ng mga sahaba. Katulad ni Aisha, asawa ng Prophet Muhammad Sallam, na nakita niya si Prophet Muhammad Sallam na nagpapawis. Tignan nyo, nagpapawis sa panahon ng taglamig. Subhanallah. Nagpapawis sa panahon ng taglamig. Ngayon, grabe ng lamig dito sa Saudi. Tapos, nagpapawis ka, subhanallah. Ganun ang nakita. Kasi nga, yun ang mga sinyalis po yan. Hindi natin nakita ang pagbaba ng anghel. Pero ang bakas naman ng katawan ng mahal nating Prophet Sallam ay inulat ng mga saksi. Meron nga si Prophet Sallam na sumasakay sa kamilyo. Nagulat sila na biglang bumigat ng mahal nating Prophet Sallam. Kaya dahil sa habag ng Prophet Sallam, bumaba na lang sa kanyang sinasakyan. Kasi nga naging mabigat siya. Kaya yun, isa sa mga patunay yun na mayroong palang bakas ang pagbaba ng revelasyon. Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag kasi yan na mula talaga sa kalangitan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagsinungaling ang puso sa anumang nakita. Yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, na si Prophet Muhammad Sallam, hindi talaga siya nagsasunungaling. Pati ang puso niya, busilak, dalisay. Na sinasabi niya talaga ang kanyang nakikita. Kung ano lang ang kanyang nalalaman, yun lang sinasabi ng ating mahal nating Propeta Sallam. Allahu Akbar. Kaya ang mga Quraysh, mga kapatid, yun, talaga kinontra talaga ang kanilang mga paratang kay Prophet Muhammad Sallam. At alam naman nila yan ang kwento dyan, alam naman nila yan. Meron nga isang kwento si Abu Lahab. Si Abu Lahab, isa sa mga kalaban talaga ng Islam. Nabanggit po ito sa Ibn Kathir, ng kwento dito. Alam na alam yan ng mga Quraysh. Si Prophet Muhammad Sallam, kaya po sa kanyang anak na si Utbah, lumapit kay Prophet Sallam at nagbabanta sa kanya. Binabantaan ng malating Prophet Sallam. Sinisiraan siya. Kaya ang Propeta Muhammad Sallam, pinagdua siya na kainin kanawan ng isa sa mga aso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bumalik siya sa kanyang ama, si Abu Lahab. Tinanong siya ni Abu Lahab, ano sinabi mo kay Muhammad? Sabi niya, sinabi ko na sisirain ko siya, pinagbabantaan ko siya. Tapos tinanong siya ulit ng kanyang ama, si Abu Lahab, na nabanggit sa Ibn Kathir. Sabi niya, ano naman sinabi ni Muhammad sa iyo? Sabi niya, gano'n siya, sinumpa niya ako na papadalahan raw ako ng mga aso. At aso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan nyo, ama Quraysh kay si Abu Lahab, natakot sa sumpa ng mahal nating Propeta Sallam. Sinumpa siya
Natakot siya, tingnan nyo, kahit hindi sila Muslim, mga kafir sila, mapagtakwil sila, pero natakot sila sa dua ng panalangin ng mahal nating propeta sallam. Kaya dahil sa kanilang kasi may lakad sila sa paglalakbay, wala silang natakot sila sa daan sila, naghanap sila ng lugar kung saan sila tutuloy. Hanggang nakakita sila ng isang lugar, pwede sila magtuloy doon. Tumuloy sila, tapos ang kanilang si Utbah, anak ni Abu Lahab, nilagay nila sa gitna ng lugar nila. Tapos sila ikot sila doon. Inukutan nila para bilang gwardiya kasi matutulog na sila. Tapos ay nangyari, bismillah. Tapos ang nangyari mga kapatid sa Islam, natutulog na sila, dumating ang dumating ang leon. Tapos subhanallah, ang leon na yun, inamoy-amoy pa sila. Hindi nila kinagat ang mga nasa paligid. Ang hinanap lang si Utbah at kinagat si Utbah. Subhanallah. Yun, tignan nyo mga kapatid. Ang mga Quraysh, lalo na si Abu Lahab, kahit anong gawin nila mga kapatid, natatakot sila sa dua ng mahal nating propeta Muhammad. Kasi nga, hindi nga siya nagsasalita maliban na lang mga katotohanan. Kaya dahil doon, yun ang mga leksyon natin yung mga kapatid. Ang Quraysh nga, takot na takot sa dua ng propeta kasi naging totoo eh. Kaya sila, kadugtong dito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afatumarunahu ala ma yara? Nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quraysh, sa mga mapagtakwil, hanggang ngayon yan, hindi lang Quraysh ang pinag-ano dito. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang leksyon, ganun pa rin ang aral na matutunan dito. Tinatanong ang mga Quraysh, pati ang mga katulad nila. Dapat nagpahutid lang siya, tapos nilimpyan na to. Tapos sabi dito, kung ganun, ay bakit kayo nakikipagtalo sa kanya? Sister Susana, admin, paki-mute si si Susana, na-interrupt si Ustad. Kung ganun, ay bakit kayo nakikipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang Kaya po mga kapatid, Islam, yan isa sa mga leksyon natin yung mga kapatid na si Allah subhanahu wa ta'ala pinagtatanggol talaga niya ang kanyang mahal nating propeta Muhammad. Lalo na sa kwento dito na walakad ra'ahu nazlatan ukhra. Inshallah sa sunod na naman to na leksyon na naman to kasi video mahaba rin to. Sa time ni Prophet ng Salam, nagkaroon ng Isra wal Mi'raj. Doon niya nakita ang mga hindi dapat makita ng mga ibang nilalang. Nakita ng mahal nating Prophet ng Salam. Akala nila puro kalukuhan lang mga pinagsasabi. Puro mga kasinungalingan. Hindi nila alam, ipinakita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Isra wal Mi'raj. Kaya ang mahal nating Propeta sallallahu hindi talaga gumagawa ng kwento, hindi gumagawa ng mga pamahiin. Tingnan nyo, mga gumagawa ng pamahiin. Subhanallah, drawing talaga eh. Kung uuliratin mo talaga ang kwento, tulad na lang si Kristo, Diyos, uuliratin mo, doon na, nagkawindang-windang ka na eh. Paano ang Diyos nagpakatawang tao? Wala na palang Diyos sa langit. Nagpakatawang tao. Kung sasabihin na iba yun, ilan na pala ang Diyos? Dalawa na pala. Kaya yun ang mga windang mga kwento mga kapatid. Sa Islam, alhamdulillah, napakasimple. Direct to the point, straight to straight, meron dulo, merong pinagmulan, meron ding dulo. Yun ang kagandaan sa Islam mga kapatid. Na kumpleto pa lang, kung ang kwento, may pinagmulan, may dulo, wala ka talagang lulusutan, wala kang itatanong, kasi nga, totoong mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinahayag talaga na walang ilulusot kahit sino pa dyan. Kaya kahit dito, sa kwento dito sa mga Quraysh,
Hindi nila kayang pagbulaan ang mahal nating propeta salam. Kasi nga sila mismo nakakasaksi na puro katotohanan lang ang pinagsasabi ng ating mahal nating propeta. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral dito. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.